sa parking. Tayo po ngayon ay umakyat na at magsisimula na po tayo ng ating pagsamba. Yan. Welcome, brethren. Welcome mga bisita sa ating pagsamba sa araw na ito. Again, ang araw na ito ay napaka-special. This is the last day of the week ay ginawang first day of the week dahil sa ka-importance ng resurrection ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ay nagtitipon-tipon kada linggo para sambahin siya. Ganon din, good morning sa mga viewers natin sa Facebook, sa ating mga sumusubaybay. Sige po, tuloy po. Hanap tayo ng ating upuan na komportable. And also, before we start our worship, you can also makapag-restroom na po kayo para mamaya, pag nagsimula yung ating pananambahan, ay hindi na tayo maantala. Okay. Sige, tuloy po. Upo na po tayo. So nawa ang Panginoon ay magpala sa atin sa araw na ito. Ang kanyang pangalan ay maitaas sa ating kalagitnaan. Sa kabila ng mga araw-araw nating intindihin, pagkatrabaho, pagpapamilya, muli ang araw na ito ay special dahil ibinabalik natin lahat sa Panginoon. Lalo na ang ating puso, ang ating mga pag-iisip, pananambahan para sa Kanya. And for that, part of our announcement ay gusto kong batiin ng ating mga August 2 to 8 celebrants. Una sa mga may mga birthday, para sa August 4, si Sister Krisa na nasa ibang bansa ngayon, New Zealand. Hello kung sumusbaybay kayo, Krisa. At ang iyong family, Francis and si Ocean. Happy birthday sa iyo, Krisa. Ganon din si Deacon Danny Lapitan sa August 7, kasabay si Ate Mila Bigeta. August 7, magkasabay sila ng kaarawan. And August 8, si Jody Samson. Jody, happy birthday sa iyo. And for the wedding anniversary natin, magaling si Francis tsaka si Krisa kasi pinagsabay nila. August 4 din. Si Francis and Krisa Escote, happy anniversary din sa inyo. So double celebration ito. And lastly, si Kuya Bridge and si Ate Mary Ann Pardilla. Yan, happy anniversary. San tayo? August 8. Sabay ni Jody. Sige. So para po sa mamaya, pag sa ating pananambahan sa araw na to, dahil first Sunday of the week, meron tayong Lord's Supper. So Lord's Supper, inihahayaan po ng lahat ng kapatiran to attend our PM service members and to partake of our the Lord's Supper. And as part of our announcement, para po sa wake service ni Papa Roman, sa mga sasabay po, kasi papunta po ito ng Las Piñas, sa mga nangangailangan po ng carpooling, kindly coordinate with our deacons para po tayo ay mahanapan ng sasabayan mamaya. So alis po tayo right after ng service natin at makapaglinis yung cleaners natin today, dediretso na tayo ng Las Piñas. Sige po. So unang tanong ko is, bakit ba tayo nandito? Why do we worship? Bakit tayo bumabiyahe? Why do we spend our time here? Na bakit hindi na lang nakahilata sa bahay? Bakit hindi na lang naglalaro or gumagawa ng kung ano-anong mga extracurricular na bagay? Bakit ba tayo sumasamba? Una, the light of nature shows that there is a God. May Diyos. Pinapakita sa ating paligid na may Diyos, siya ay sovereign, siya ay makapangyarihan, siya ay mabuti, kaya nararapat lang na siya ay sambahin. Pangalawa, ang Diyos na ito, siya ay just, siya ay tapat, siya ay mabuti, He is trustworthy, and He is good to all. Therefore, ang mga tao, lalo na ang mga anak ng Diyos, ay dapat na mahalin siya, magkaroon ng takot sa Kanya, sambahin siya, at ibigay ang kanilang buhay sa Kanya. Kasunod na tanong is, paano ba dapat tayo manambahan? Mananambahan ba tayo sa kung anong paraan lamang ang gusto natin? Or merong acceptable way of worship na itinilaga ng Diyos? At dito sa Trinity Neighborhood Church, ito ang ating sinusunod.
Ang sinasabi ng Scripture patungkol sa pananambahan, na ang pananambahan ay hindi lamang ito ginagawa ng imahinasyon ng tao, ng, ng kagustuhan ng tao, but rather ang pananambahan pala ay may inutos ang Panginoon kung paano ito dapat isagawa. Kaya yung ating mauobserbahan, yung ating way ng pananambahan dito, makikita natin, this is pattern to the New Testament worship of our Lord Jesus Christ. At nawa sa umagang ito, what the Scripture prescribes ay ito ay ating gawin sa pananambahan. Muli, ang araw na ito is not your day. Today is the Lord's day. And we are here to worship our holy and fearful God na dapat nating sambahin. Magkaroon tayo ng panandaliang katahimikan bilang paghanda ng ating mga sarili. Bilang pagtawag sa ating pagsamba, tayo ay ngayon ay dadako sa awit 29, verse 1 to 4. Psalm 29, verse 1 to 4. At ito ang sinasabi dito. Mag-ukol kayo sa Panginoon, o mga anak ng makapangyarihan. Mag-ukol kayo ng Panginoon sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng mga tubig. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog. Ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kadakilaan. Napakaganda ng sinabi dito ng psalmist. At makikita rin natin, even sa English version, ginamit ay ascribe. Anong ibig sabihin ng ascribe? Iukol. O ang ascribe ay ibig sabihin, ibigay, i-attribute kung ano ang nararapat sa isang tao o dito sa ating binasa, sa ating Panginoon. Ano ang dapat ibigay daw sa Kanya? Glory. Glory. Kaluwalhatian. Hindi ang kaluwalhatian na hindi nararapat sa atin, but rather He deserves all glory. Siya ang nagbibigay ng buhay. Pangalawa, praises. Tayo ay aawit. Mamaya, tayo ay sasamba. Ito ay ating pagmamahal at pagsamba sa Diyos na mabuti dahil He deserves our worship. Ang holiness ng Panginoon ay hindi boring. Hindi ito boring na akala natin ay kung paano pinoportray sa ating paligid. But rather, the holiness of God, lalo na pag naintindihan mo yung mercy, yung grace, ay napakaganda. Napakaganda at puno ng majesty. Kaya makita natin dito, ibalik. Ibalik sa Kanya. Lahat ng kaluwalhatian. Nandito ka, ibinabalik mo sa Kanya. Kung bakit ka may buhay, bakit ka may trabaho, bakit ka may pamilya, lahat na nandito. At lahat na, bakit ikaw ay naligtas? Ibalik sa Kanya. And with that, let us come in prayer. Tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, maraming salamat Panginoon dahil sa iyong kabutihan, muli kami ay iyong tinipon-tipon sa espesyal na araw na ito. Ikaw o Diyos ay napakalakas, ikaw ay napakabuti, ikaw ay napakamakapangyarihan. Your name is above every other name na nasa mundong ito. And Father, Lord, salamat Panginoon dahil muli kami ay sasamba sa iyo sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo. Nawal, O Diyos, ang iyong presensya ay mapa sa aming kalagitnaan, sa aming pag-aawitan, sa aming pananalangin, sa aming pagbasa ng salita, at sa aming pakikinig ng iyong mga salita na ibubuklat sa amin mamaya. O Diyos, ikaw din nawa, Panginoon, ang mag-reveal ng iyong word na may katotohanan at puno ng pagmamahal na ihatid sa amin ng aming pastor mamayang. O Diyos, nawa ikaw din, Panginoon, na magbigay ng kaligtasan sa lahat ng makakarinig. At nawa, O Diyos, ikaw ang magtaas,
magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Thank you, Father. In Christ's name we pray. Amen. Yung ating unang awitin, isang title is O Worship the King. Itong himno na ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Hindi tayo ang judge ng Diyos. Hindi tayo ang nagbibigay ng definisyon sino ang Diyos, but rather ni-reveal niya ang kanyang sarili. Ipinakita niya ang kanyang sarili sa lahat ng bagay. He exists even before time began. Siya ang simula. Kaya mamaya mababasa niyo, the Ancient of Days. Ibig sabihin, bago pa man lahat ng may araw na tinawag mong Lunes hanggang Linggo, ay meron ng Diyos. He exists. Ganon din ang Diyos ay sustainer of life. Sustainer of the heavens. Kaya tayo ay patuloy na nabubuhay ngayon dahil because you are strong. Nabubuhay ka ngayon dahil nahahabag sa iyo ang Panginoon at binibigyan ka pa niya ng hininga. And He can take it away anytime He wants. Kaya ang Panginoon pala natin, that God is our maker, siya ang tagapaglikha, He is the defender, siya ang tagapagtanggol, He is the redeemer, siya ang tagapagligtas sa mga taong patungo sa impyerno, and finally, He is our friend. Lahat ay tumayo at awitin natin ang ating unang himnong O Worship the King. O worship the King, all glorious above, all grateful is He, His power and His love, our shield and defender, the Ancient of Days, pavilion in splendor and gilded with praise. Oh, tell of His might, oh, sing of His grace, whose robe is the light, whose canopy space, His chariots of wrath, the deep thunder clouds form, then dark is His path on the wings of the storm. The earth with its store of wonders has held, Almighty Thy power had founded of old, had established it fast by a changeless decree, and round it had cast Thy command till the sea. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light, it streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Frail children of dust and feeble as frail, in Thee do we trust, nor find Thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end. Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Amen. Tayo na po lahat ay maupo. Welcome po sa ating mga bisita. Tuloy po tayo. At nais kong batiin si Klaus, Dadson, and Javier. Pakitaas ang kamay. Hi Klaus, welcome sa ating pananambahan. In-invite sila ni Ate and Ate Angie, dagdag. Welcome po dito. Ganon din si Christopher Ian Javier. Welcome po dito sa ating pananambahan. Invite din sila ni Ate Angie. Ganon din sa mga bagong dating sa ating kalagitnaan. Welcome po sa ating worship service ngayong umaga.
Ang susunod na hymno ng ating awitin, ang title nito is To God Be the Glory. To God be the glory, dahil itong awit na ito, una kong narinig ito, is very high praise. Lahat patungo sa Diyos. Lahat ang inaangat ay Diyos. Lahat ng glory, ang beauty ay binibigay sa Kanya. Kaya simula nung narinig ko na yun, hindi na siya nawala sa aking isipan. Tumatak na sa akin itong awitin na ito, itong hymno na ito, dahil once you understood the mercy and grace of God, isa lang ang masasabi mo, praise the Lord. Praise the Lord. Awitin natin ang ating pangalawang hymnong, To God Be the Glory. Be the glory, great things He had done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that we may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus forgiveness receive. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Great things He had taught us, great things He had done, and great our rejoicing to Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Amen. Ang ganda ng ating inawit, the vilest offender. Sino yon? Hindi yung kapitbahay mo. Ikaw yun. Ako yun. Pinakamarumi, pinakamasama. And yet, forgiven by God. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Tayo na po ay dadako as part of our worship sa ating offering, tithes and offering. At inaanyayahan ko ang ating mga ushers to assist the brethren, the congregation in giving. Muli, itong pagbibigay nito is a great ministry. It's a great act of worship dahil it reminds us that everything belongs to God. Simula sa pagising mo, ikaw binigyan ng buhay, kalakas sa pagkatrabaho, ikaw ay kumita, ngayon ito ay ibabalik mo sa Panginoon para sa kanyang kaharian. It removes the power of pride. It removes the power ng masyadong pagkapit sa mundo at sa salapi na ibinibigay. Ipanalangin natin ang mga kaloob na ito. O Diyos, aming Ama, maraming salamat, Panginoon, na Ikaw ay mabuti. You are just.
You are the sustainer of all things. Hindi namin may pagmamalaki na kami ay engineer, na kami ay marunong, kami ay architect, kami ay doktor. At lahat ng larangan na ito ay nagbibigay sa amin ng kayamanan. Hindi namin may pagmamalaki, Panginoon, dahil even in the beginning na kami ay wala pa sa mundong ito, ikaw na ang nagsusustain na ito. Kahit kailanman ay wala kaming karapatan para maging sakim, wala kaming karapatan para kamigin lahat ng material na pagpapala na aming natatanggap. E nawa, O Diyos, itong mga inahandog ay maihandog para sa iyo lamang. Gamitin ito para sa iyong kaharian. Gamitin sa pagpapalawig ng iyong salita. Gawitin sa pag-sustain ng iyong iglesia. And in the end, nawa ang pangalan mo lamang ang maitaas at maipakalat sa aming lalawigan, sa aming bansa at sa buong mundo. Thank you, Father. In Christ's name we pray. Amen. Tayo na po ngayon ay dadako sa ating scripture reading. Pagbasa ng ating scripture, tawagin ko si Brother Bridge Pardilla para pangunahan tayo. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pagbabasa ng banal na salita ng Diyos. Samahan niyo po ako na makipagbukas sa aklat ng Mateo, chapter 26, verse 60. Hiniling ko po ang lahat na tumayo po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ngunit wala silang natagpuan, bangaman maraming humarap na mga bulaang saksi. Pagkatapos ay may dalawang dumating at nagsabi, "Sinabi ng taong ito, kaya kong gibain ang templo ng Diyos at muling itayo sa loob ng 3 araw." Tumindig ang pinakapunong pari at sinabi sa kanya, "Wala ka bang isasagot? Ano itong binibintang ng mga tao, ng mga ito laban sa iyo?" Ngunit hindi umiimik si Jesus. At sinabi ng pinakapunong pari sa kanya, "Pinanunumpa kita sa harapan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ikaw ang nagsabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng langit." Na magkagayoy, pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang mga damit at sinasabi, "Nagsalita siya ng kalapastanganan. Bakit kailangan pa natin ng mga saksi? Narito, narinig ninyo ngayon ang kanyang kalapastanganan. Ano sa palagay ninyo?" Sumagot sila at sinabi, "Karapat-dapat siya sa kamatayan." Pagkatapos ay kanilang niluraan siya sa kanyang muka at siya ay kanilang pinagsusuntok at sinampal siya ng iba na nagsasabi, "Ipahayag mo sa amin, ikaw na Kristo, sino ang sumuntok sa iyo?" 69. Samantala, si Pedro ay nakaupo sa labas ng bakuran. Lumapit sa kanya ang isang aliping babae na nagsabi, "Ikaw ay kasama rin ni Jesus na taga Galilea." Subalit, pinagkaila niya ito sa harapan nilang lahat na sinasabi, "Hindi ko alam ang sinasabi mo." At paglabas niya sa tarangkahan ay nakita siya ng isa pang alipin at sinabi sa mga naroon, "Ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret." At muling ipinagkaila niya ito ng may panunumpa, "Hindi ko kilala ang taong iyon." Pagkalipas ng ilang sandali ay lumapit ang mga nakatayo roon at sinabi nila kay Pedro,
Talagang ikaw nga ay isa rin sa kanila, sapagkat nahalata sa iyong pananalita. Pagkatapos ay nagpasimula siyang magsalita ng masama at manumpa. Hindi ko kilala ang taong iyon, at kaagad tumilaok ang manok. Last verse. At naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, ay 3 ulit mo akong ikakaila. At siya'y lumabas at mapait na tumangis. Purihin po ang salita ng Diyos. Tayo po'y makakaupo. Thank you, Brother Breach. Again, welcome, Romar, sa ating bisita, ang kanyang asawa, si Abigail. Welcome po sa TNC, sa ating pananambahan. To prepare our hearts, awitin natin ang himnong Rock of Ages para ihanda ang ating isipan, ituon sa Panginoon at kay Kristo ang ating pakikinig. Awitin natin ang himnong Rock of Ages, Cleft for Me. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy rivers which flow be of sin the double pure. Cleanse me from its guilt and power. Not the labors of my hands can fulfill thy law's demands. Hold my zeal, nor rest my law. Hold my tears forever flow. All for sin, not at all. Thou must save and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Make it come to thee for rest, helpless look to thee for grace. Fall I to the fountain cry, wash me, Savior, or I die. While I brew this blinding bread, when mine eyelids close in death, when I soar towards alone, see thee on thy judgment throne. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Bilang pagbasa sa ating sermon text na gagamitin sa umagang ito, tayo po ang gagamitin natin ay Psalm chapter 8, verse 3 to 6. At aking itong babasahin in English version or ESV version. Psalm chapter 8, verse 3 to 6. At ito pong sinasabi sa ng Panginoon. When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you care for him? Yet you have made him a little lower than the heavenly beings, and crowned him with glory and honor. You have given him dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. Purihin po ang salita ng Panginoon. Tawagin natin ang ating pastor. Salamat, Brother JM, sa pangunguna sa pananambahan. Again, we welcome our first-timers sa ating pananambahan. We are glad to see you and to get to know you.
we would like to request for makastay kayo for our lunch fellowship and to get to know you more better. Ganon din po, nais nating ipabatid na tayo po ay nakikiramay sa pamilya Pangilinan. Ang ating pong isa sa mga avid viewer for the past years, simula po na nag-pandemic, ay niloob na kunin ng Panginoon last Friday. And we are going to have our funeral or memorial service this evening, 6 o'clock, and tomorrow, 7 o'clock p.m. Sa mga TNC members who would like to pay your last respect and to sympathize with Sister Tina, who is at the back right now, mangyari po ay you coordinate with our deacons for the carpooling. Tayo po'y dumako sa sama-samang panalangin. Aming dakilang Diyos, kinikilala namin na Ikaw ang may akda ng buhay. Ikaw ang nagpapasya, Ikaw ang naggagawad nito, Ikaw ang nagpapanauli. Ikaw, O Diyos, ang nagtakda din ito kung ito ay iyong babawiin at kukunin. Maliwanag ang iyong salita na hindi namin kayang i-reset, i-reschedule ang itinakda mong appointment ng aming pagharap sa iyo. Sapagkat nasusulat na ikaw ang makapangyayari. Dumadalangin po kami at humihiling ng iyong biyaya, awa, kalakasan para sa pamilya Pangilinan, lalong-lalo na sa aming kapatid na si Sister Tina at ang kanyang kapatid na si Romel, lakip ang kanilang mga pamilya, na igawad mo ang iyong mapagmahal na pagkalinga, pagyakap sa panahon, Panginoon, ng kanilang pangungulila. Subalit, patuloy din po kaming mako-comfort sapagkat kung babalikan namin ang iyong pangako, ang isang mananampalataya na iyong kinuha ay muli naming makikita at masisilayan sa iyong muling pagbalik. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang oportunidad na ang Ebanghelyo ay maipahayag, magpalakas, magbabala sa mga kaluluwang wala pang ugnayan sa iyo. Samahan mo po ang iglesia, ang mga kapatiran at ang inyong lingkod sa 3 araw ng aming pagmiministeryo, magmula mamaya hanggang sa darating na Martes. Ang lahat ng kapurihan at karangalan sa gitna ng kalungkutan ay maibalik sa iyo at maitaas ang iyong pangalan. Ganon din, Panginoon, ay amin din pong pinapasalamatan at nakikigalak kami sa mga nabanggit na pagbati ng mga paparating na kaarawan sa linggong ito. Ang aming kapatid na si Sister Krisa, Sister Mila, and Deacon Danny, si Judith na isang kabataan. Dalangin po namin na kayo po ang patuloy na maggawad ng buhay at magpapala at ibalik nila ang kanilang mga talento at lakas sa paglilingkod sa iyo. Tawagin din, Panginoon, sa pagsisisit pananampalataya. Dalangin din po namin ang pag-iisang dibdib na pagdiriwang ni Krisa at ni Kiko. Salamat po, O Diyos, sa panibagong taon na kanilang pagsasama. Dalangin po namin na kayo po ang sumama sa kanila, sa kanilang buhay, pagpapamilya at adjustment, at the same time sa kanila pong patuloy na pagsasagawa ng pananampalataya sa ibang bayan na iyong niloob na kanilang mapuntahan. Tinataas din namin, Panginoong Diyos, ang mga kapatid namin na nagpaabot ng kanilang excuses dahil po sa banig ng karamdaman. Dalangin po namin na samahan mo sila sa mga panahong ito at panauliin at nawa ang araw ng kapahingahang ito ay magsilbing pagpapala upang sila'y makabangon ng kanilang kalakasan at makabalik sa araw ng kanilang earthly vocation sa araw ng bukas. Panginoong Diyos, tinataas din po namin sa iyo ang mga kaluluwa na narito, sa first time, second timer, at aming mga avid viewer. We don't offer any form of entertainment. We just preach the word with truthfulness, and with passion, and allow the Holy Spirit to give conviction to their hearts. Pakainin nawa kami, Panginoon, ng
yung mga salita, ang aming mga kaluluwang nanlulupaypay, mga kaluluwang gutom, mga kaluluwang nahahapis, mga kaluluwang naliligaw. Nawa ang iyong salita ang tunay na umakay sa amin sa katotohanan, liwanag at kaligtasan. Tinataas po namin, O Diyos, ang buong araw na ito, na amin din pong aalalahanin ang iyong dakilang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Muli naming masisilayan ang pisikal na elemento ng Ebanghelyo, ang tinapay at ang dugo. Sa pamamagitan, O Diyos, ng pag-alaalang ito, kami ay muling napapaalalahanan kung sino kami sa iyong harapan, na ang aming social status is nothing before your sight. Our possession, our treasures, our achievement are all rubbish because we are all sinners before a mighty, holy, and great God. At sa tugatog, O Diyos, ng aming pagsamba sa umagang ito, kasangkapanin mo ang iyong lingkod upang maghatid ng mensaheng uukit, tatatak sa aming mga puso't kaisipan sa aming pagsulong sa linggong ito. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Para po sa aming mga bisita at sa mga aming viewers, FB Live viewers, ang mensahe pong ito na ating pagtatalakayin is part 2 ng aking mensaheng naibigay last July 19. At ito po ang lumalabas na pangalawang bahagi ng mensahe hango po dito sa awit ng sa aklat ng mga awit 8. Kung ating pong babalikan, the very first part of the sermon is about the great gap between God and man. Pinakita ko po ang labis na malaking pagkakaiba, pagkakalayo, distansya at ng kalagayan between ng Diyos ng Biblia at tayong mga tao. Sa ating pong pagpapatuloy ay ating pong titingnan ang kaisa-isang katanungan na makikita po natin at masusumpungan natin dito sa versikulo 4. Sabi po dito sa versikulo 4, "What is man that you are mindful of him?" And the message statement for this particular sermon is, "Though man is small and frail, God has crowned him with glory and honor, appointing him as steward of creation, ultimately fulfilled in Christ." At dalawang simpleng bagay lang po ang aking nais ibahagi sa atin upang pakinabangan natin ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Dalawang simpleng statement. Yung katanungan na what is man ay sasagutin natin ito sa dalawang bagay lamang. Una, titingnan natin ang kasagutan na katanungang what is man in relation to our relativistic. Tinitingnan ng lipunan sa ating kasalukuyang ginagalawan ang katanungan, ano ba ang tao? At ikalawa, we will answer the question, what is man? In verse 4, man in relation to the reliable scripture. So dalawang simpleng bagay lamang po. Man in relation to a relativistic society or relativistic world, and secondly, man in relation to a reliability of scripture. Si ancient Greek philosopher po na si Protagoras, siya po ay kilala na isang philosopher na nagpasimula ng philosophy and ideology about relativism. Ito po ang kanyang famous statement na patuloy na ginagamit at niyayakap ng mga relativists. Man is the measure of all things. Man is the measure of all things. Ang tao daw ang sukatan ng lahat ng bagay.
At ang statement na ito ang siyang pinaka-core view ng mga humanist at mga individual relativist. Pag sinabi ko pong relativist, ito yung ang pananaw ng tao ay wala ng absolute na katotohanan. What is true to you may not be true to me. What is true to me may not be true to you. Yan po ang filosofiya o ang konsepto ng relativism. Wala na pong absolute truth. Kung yan ang pananaw mo, igagalang ko yan, pero wag mong isaksak yan at wag mong ipagpilitan yan sa akin. And that is the problem of our generation right now. Society often defines man in their own perspective. Ito ang dahilan kung bakit in our society right now, in our present generation, this breeds different confusion and moral chaos. Yan po ang problema ng relativism. Man is often reduced in a self-defining agent and constructing morality. Kaya wala na pong absolute truth. Wala na po yung sinasabi nating, sige, ito ito ang ating pundasyon ng ating paniniwala o dapat paniwalaan. Dahil nga po sa konsepto ng relativism. Truth becomes my truth versus your truth. What is true to you may not true to me. And what is true to me may not be true to you. To start with, we are in a ungodly society. At ang pinakapunot dulo po nito ay malaki ang impluwensya ng Western culture sa ating kultura, sa Asian culture. Most of the time, gaya-gaya po tumaya tayo sa Western culture. Bumahin lang ang Amerika, tatrangkasuhin na ang mga Pinoy, ang Pilipinas. Mahilig tayong mangopya, mahilig tayong manggaya, mahilig tayong sumabay sa uso. 2 years ago, nabalita po sa Facebook, naging trending po ito. Isang young couple ay hinayaan nila ang kanilang anak na magkaroon ng team na Disney princess sa kanyang pagse-celebrate ng kanyang 7-year-old. Lalaki ito, pero hinayaan niya sa kahilingan ng kanilang mga anak na magkaroon siya ng team na Disney princess. At ang sagot ng mga magulang, yun ang uso. That's the problem of the ungodly, the godless society. With the advocacy of pro-abortion, pro-homosexual, anti-family, toleration of sexual activities and nudity, anong nangyari sa morality ng tao? Bumagsak. Dahan-dahang bumubulusok, bumagsak. At yan ang makikita nating kasalukuyang problema ng ating henerasyon, ng ating lipunan. Now, we are in a society which is influences by transgenderism. Alam niyo po ba na sa United States, there are 22 states that they offer non-binary birth certificate. Na kapag nanganak po, blanco yung birth certificate. Hihintayin pa yung batang lumaki at pagdating ng age of 7, saka siya magdidetermine kung ano ang gusto niyang gender. Sad to say, ganyan po ang umiiral ngayon sa Amerika. Out of 50 states, 52, almost kalahati po ng mga estado sa Amerika ang meron ng ganitong klasing mga
panukala at practice. Nowadays, some people are hesitant to address certain individual na kanilang first time na makikilala. Are they going to address it as sir or ma'am? Dahil baka magkamali sila. Sapagkat nagko-cross-dressing na ngayon ang lalaki't babae. In fact, para ipakita natin, i-highlight natin ang problemang ito sa Western countries, particularly sa Amerika, in March 2022, which is 4 years ago, in a Senate committee confirmation hearing for the Supreme Court nominee na si Ketanji Brown Jackson as one of the Associate Justice of United States. Umupo po siya sa panel ng mga senador for confirmation. Si Senator Marsha Blackburn, isa po siyang Kristiyanong senador. And during on that meeting or that confirmation meeting appointment, Senator Marsha Blackburn asked Brown Jackson to define the word woman. And I quote, Blackburn asked, "Can you provide me the definition of the word woman?" Ang context po nito, it was during 2022 na kung saan hinayaan po ng lipunan ang mga transgender na mag-compete in sports. It was during those time, 4 years ago, doon po nagkaroon ng problema. Na kung saan sa mga sports na mga kapanggababaihan, they allow trans women and lo and behold, the record of that women were broken by this transgender athlete. Nabe-break nila yung record sa swimming, sa track and field. Di ba kung mababalitaan nyo po nung dating Olympics, yung mga preliminary tournament sa Olympics, yung babaeng boxer talo. Inilaban ba naman sa transgender eh? You could make a research, makikita ninyo, yung babae kawawa, basag na basag yung muka. Ilaban ba naman siya sa transgender? That was the context of this March 2020. And this Ketanji Brown Jackson, she is a well-educated person. Harvard graduate po ito eh. With masteral and doctorate degree. But when she was asked by a senator, a Christian senator, Marsha Blackburn, ito sagot niya. No, I cannot define the definition of a woman in this context because I am not a biologist. How crazy, Parang napaka-crazy nitong aspetong ito. Alam niyo, kung titingnan niyo yung line of argument ni Senator Marsha Blackburn, alam niya na darating sa Korte Suprema ang usaping ito. Yung problema na nangyayari sa sports community, na mga sports commission ay pinapayagan ng mga transgender at ang nagiging apektado rito yung mga totoong babae. Alam niya na magkakaroon ng petition, pag-uusapan ito at dadalhin ito sa Supreme Court at ang mga Supreme Court justices ang magpapasya. Kaya dito palang inunahan na ni Senator Marsha Blackburn. Would you kindly define a woman? At ang sagot nga ng itong matalinong taong ito, Harvard graduate, no, I cannot. I am not a biologist. Kaya sumagot si Senator Blackburn and sabi niya, the inability to define woman reflects the danger of progressive education regarding the issue as such, transgender athletes
competing with women's sport, and the use of restroom in public places, schools, and universities. Ang problema po natin mga kapatid, maging sa educational system ng Pilipinas, kumakatok na po ito. In fact, in 2017, the gender-responsive education, DepEd issue a gender-responsive basic education policy mandating schools to provide safe, inclusive environment with zero tolerance for discrimination. On the onset, maganda yung layunin. However, in 2022, this was reaffirmed and allowing students to express gender identity in school activities. Nung magkaroon po ng pandemic na halos 2 taong online ang ating mga estudyante, 2022, nagbalik na po ang normal ng face-to-face sa klase ng ating mga estudyante. Ako po, bilang isang magulang, hinahatid ko ang aking mga anak sa Christian school. I had the opportunity and privilege na dalhin ang aking mga ihatid, no? I have a Master's of School Service, di ba? Yan po ang aking masteral. Ako ang maghahatid, ako magsusundo. Doon po sa pagpasok na yon, nagulat ako within that first week of classes. Kasi yung pong mga grade 11 and grade 12, doon po sa Christian school na pinapasukan ng aking mga anak, may mga public school students na nag-aral ng private because they avail the voucher sa grade 11 to 12. Ang napansin ko, nakabihis lalaki pero may cosmetics. So nagtaka ako. So yung pong principal na Kristiyano at tiwala kong Kristiyano, I had a chat, kinasok ko siya. Sabi ko, Ma'am Beth, bakit po ganito? Sabi niya, sa aspetong ito, wala kaming magawa. Because of the DepEd policy about gender-responsive basic education policy. And my eldest daughter, nung makagraduate na siya ng grade 10, at lumipat siya sa isang Catholic school, Olfu, Our Lady of Fatima University, she was shocked. Why? Doon siya nakakita ng cross-dressing na. Doon sa school na pinanggalingan niya, make-up lang eh. Dito, cross-dressing na. Yung babae, nag-cross-dressing ng panglalaki. At yung panglalaki, nag-cross-dressing na ng pambabae. Sister Sia, few years ago, naghingi siya ng counsel sa akin. Pastor, anong gagawin ko? I have a professor. Nagpa-sex transplant sa Thailand. At sinabi sa klase namin, I demand you to address me as ma'am. Why? Because I earned it. And that's the society we have right now. Man in relation to the relativistic society. Tama po yung sabi ni Dr. Carl Truman. At ito ang kanyang sinabi. We are now in an anthropological crisis in our society. It is in our time we can no longer be certain for sure when we have the same definition as man and a woman. Dahil po sa mga changes na ito na nangyayari sa ating lipunan, this will lead us to our second point. Una, tiningnan natin na ang what is man in relation to relativistic society. Now, let's look and define man according to the reliability of Scripture. And this leads us to our second point. Our text says, David is asking, what is man? Look at our text again, verse 4. What is man that you are mindful of him? David is redirecting our thinking
our attention to the vital question of what is man. Pero bago niya tanungin what is man, pansinin natin yung verse 1, 2, and 3. Tiningnan muna niya ang Diyos, the God of creation, ang kanyang kalagayan. Kaya nga ang sabi niya rito sa verse 3, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon, the stars, which you have set in place. We see here the great comparison. Ang paghahambing. And that is the problem when people does not compare themselves to God. Kasi ang ginagawa ng tao, ikukumpara mo yung sarili mo sa kapwa-tao eh. Kapag kinumpara mo yung sarili mo na nakakaangat sa buhay, maganda ang estado mo sa buhay, maganda ang family background mo, you will look and demean those below you. Here we see, mga kapatid, as David gazed at the heaven, David was overwhelmed. Namangha siya. Nangilabot siya sa katayugan, kataasan, kapangyarihan ng Diyos. Nung kanyang masilayan sa gabi ang bituin, ang buwan, ang galaxies, nangliit siya. At dito natin makikita ang tatlong mga description ni David kung ano ang tao in relation to God. There are three things that we need to understand, three things that we need to appreciate. How are we going to define man according to the scripture? What is man? This is not a rhetorical question or despair, but a worshipful wonder. Hindi po siya nagtatanong ng negatibo, kung hindi nagtatanong siya ng may pagkakamangha. Pagmamangha. Namamangha siya. Bakit? Sabi nga niya dito, sino ang tao para pag-isipan mo, pagtuunan mo ng pansin, samantalang ikaw ang gumawa ng mga kagilagilalas na mga bagay na ito? What is man? The Hebrew word is enosh, which means man, mankind, or mortal. At kapag ginagamit po ang pananalitang enosh na Hebrew word na ito, it emphasizes weakness and human frailty. Dalawa po kasi sa Hebrew word ang salitang man. First is Adam. The word Adam means man. Pero ang ginamit dito ni David is not the word man na Adam. He used the Hebrew word enosh, which means man in his weakness. Man in human frailty. At ito pong paggamit niya ng salitang man ay tumutugma sa description ng Biblia kung ano ang tao. Turn for your Bible in these following verses. First, man's life is like a dust. Ang buhay daw po ng tao ay para daw pong isang alikabok. Psalms 103 verse 14. Turn your Bibles in Psalms 103 verse 14. For he knows our frame, he remembers that we are dust. So tingnan po natin. Sa lingwahe ng Biblia, sa description ng Biblia, ang tao para daw pong alikabok. Pero sa lente at pananaw ng lipunan na relativistic, ang tao maganda. Actually, pinapaganda pa eh.
Kaya nga nagka-problema tayo sa moral virtues and moral aptitude about gender sensitivity. Sinusugat pa kasi ng mga medical field eh. Sinusugat ng mga medical field na sa pamamagitan ng pag-inom mo ng ganitong klaseng hormones, ma-enhance yung pagiging gusto mong malalaki. Mababago yung boses mo. Kung gusto mo naman maging babae, ma-enhance ng hormones at ninipis ang boses mo. May mga medical and cosmetic surgery na ngayon. Para magmukha ka talagang babae. That's the problem. Nagkaroon na ng money making. Pumasok na ang issue ng pera, pananalapi. Kaya mismo ang medical field ay umaayon na rin sa ganitong klasing uri ng kultura. But the Bible tells us, both man and woman, we are just dust. Psalms 103. Si David pa rin po ang may sulat nito. Look at the verse. Chapter 103. Bless, O Lord, O my soul of David. Kaya kung iuugnay mo ang 103 sa Psalms 8, tumutugma ang pagtatanong ni David. Namamangha siya, isang pagtatanong ng pagkakamangha. Bakit mo aalalahanin ang tao? Sino ang tao para alalahanin mo, samantalang kami ay isa lamang alabok? Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12. Si Haring Solomon naman, pinapalagay na si Haring Solomon ang sumulat ng Book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ano pong sabi dito? And the dust returned to the earth as it was. And the spirit returns to God who gave it. Last Friday, as I've said, one of our avid viewer and follower, Papa Roman, were promoted into glory. July 31, 7 p.m. Roughly 6 to 7 p.m., his spirit returned to our God who gave it. And this coming Tuesday, we will commission his body to the grave. And that was the Texas. Na ang tao matapos lisanin ng ating spirito, ng ating kaluluwa, ang ating katawang panglupa, haharap ito at mananagot ito sa may akda ng buhay. Subalit ang ating katawang panlupa ay babalik sa alabok. This shows that man is frail, that man is small, because man is like a dust. Ano pa? How does the Bible describe man's life? Man's life is not only like dust, but also like a fleeting breath. Parang isang hininga. Psalms 39, verse 5. Psalms 39, verse 5. Behold, you have made my days a few hundred, and my lifetime is nothing before you. Psalms 144. Psalms 144. Verse 4. Man is like a breath. His days are like passing shadows. So hindi lamang ang tao ay parang alikabok. Ang tao daw po ay parang hininga lang. Job
Job 7, chapter 7, verse 7. My eye James chapter 4, verse 14, man's life is compared like a bayfor. James chapter 4, verse 14. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little while or a little time and then vanishes. Mga kapatid, ito yung mga description kung ano ang tao. And this address, what is man? What is man according to the reliability of Scripture? That man is frail, that man is like a dust, a man is like a fleeting breath, that man is like a vapor. In fact, the Bible tells us the duration of our lifespan. Psalms 90. Turn your Bibles in Psalms 90, verse 10. Psalms 90, verse 10. The years of our life are 70, or even by reason of strength, 80. Andun po yung, di ba? Pero alam naman po natin ang katotohanan, yung iba hindi po pinalad na umabot ng 70. Yung iba naman, pinagpala, sumobra pa 80. But compared 90 years old into eternity, in comparison, ang pinakamahabang taong nabuhay, which is nasa Japan, 121 years old. Compared 121 years old into eternity. Eternity without God. Eternity without Christ. Eternity in hell. Kaya dito makikita natin mga kapatid, yung pagtatanong ni David, what is man? The truth of the matter is, man's life is like a dust, like a vapor, like a fleeting breath. The truth of the matter is, man is a slow learner and quick forgetters. Napakadali nating makalimot. Napakali nating makalimot hindi lamang sa Diyos, oftentimes sa mga ginawa at pagtuturo ng Diyos sa atin. But let us be reminded that we are frail beings. We easily got sick. We easily experience pains in our body, the confinement of the hospital, and our maintenance medication. Ang lahat ng ito ay paalala ang tunay na kalagayan ng ating buhay at katawan. At ikumpara mo yan sa kaluwalhatian ng Diyos at ng Kanyang nilikha. Na ang whale ay pwede siyang mabuhay ng 150 years. Tatalunin niya ang 121 nabubuhay sa Japan. Ang turtle, na more than 100 one century rin, more than 100 years din na nabubuhay. Kaya yung pagtatanong ni David, what is man? That you are mindful of him. Because here we see, as we go back to our text, alam ni David
na ang kaliitan at ang kahinaan ng tao. But not only that, bagamat mahina at maliit ang tao, look at the verse. And the Son of Man that you cared for him. Verse 5, our second point of subpoint 2. Even though we are small and fragile, frailty, yet it is significant. God crowned man with honor and glory and given dominion over creation. Bagamat ganito ang kalagayan ng tao, na ang tao ay parang alabok, parang hininga, parang vapor, and yet binigyan ng Diyos ng karangalan. He crowned him with glory and honor. Bagamat mas mababa siya kaysa sa mga anghel. Binigyan siya ng karangalan upang pamahalaanan ang kanyang mga nilikha. Verse 6, He had given him dominion over the works of your hands and put all things under his feet. All sheep, oxen, and all the beasts of the field, the birds of the heaven and the fish of the sea, whatever passes along the paths of the sea. You know, man is the only creature na isinare niya ang kanyang image. This image is the crowning glory and honor of man. Itong image ng ibinigay ng Diyos na isinare niya sa tao, that differentiate tao sa mga hayop. That is the so-called royal dignity. Even in man's weakness, it reflects majesty. Yung pamamahala ng tao sa mga creatures and creation is the very thing na inisip ng Diyos na kanyang pagpaparangal sa sangkatauhan. Kaya bilang aplikasyon at hamon, every human life has dignity. Kahit basurero yan. Kahit nasa laylayan ng ating lipunan. They are created in the image and likeness of God. And that's the reason and that's the essence, mga kapatid. Hindi niyo ba naisip? Bakit pag may mga catastrophe and trahedya, may tinatawag na rescue operation? The word rescue operation, it is intended kung may buhay pa. Pero kung tinatayang wala ng buhay, tinitigil ba nila yung operation? Tuloy pa rin, di ba? Pinapalitan lang nila ng pangalan. From rescue operation to retrieval operation. Bakit nila nire-retrieve yung cadaver? It is because of the sense of the dignity in man. Atog ng paglilikha ng Diyos. And you go back to Genesis chapter 1. Kagila-kilala sa nilikha ng Diyos on the first day, second, third, fourth, fifth. But on the sixth day, He created animals, land creatures. And on top of that, He created man. At sa paglilikha niya, nag-effort ang Diyos. Dun sa land creatures, sinabi niya lang. Right? Pero dun sa man, He made an effort. Kumuha siya ng luwad at kanyang hiningahan. At anong sabi? And it became a living
soul. Kaya mga kapatid, every human life has dignity. Kaya nga, we are anti-abortion. Dahil naniniwala tayo, even in its fetus stage, bagamat fetus pa lang yan, may buhay na yan, may tibok na ng puso yan. Pero nung ginagawa ng Western countries, di ba, kabuanan mo na o nagle-labor ka na, pwede mo pang i-abort. And that's what society is doing. Dinedegrade niya ang tao. Dinedegrade niya ang dignity ng tao. Samantalang ang Diyos, pinahalagahan niya. Pinagmamalasakitan niya ang tao. Another application and lesson, we ought to be good stewards of creation. We must also recognize the so-called creation mandate. Creation ordinance. This is the very purpose of your existence and my existence. Na ang Diyos ang nagplano, ang nagsagawa kung ano ang gagawin ng tao sa loob ng isang linggo. Kaya nagbigay siya ng 3 gawain. Sa loob ng isang linggo, ikaw ay magtatrabaho. Sa loob ng isang linggo, ikaw ay maglalaan ng oras sa iyong pamilya. At sa loob ng isang araw sa 7 araw, maglaan ka ng araw sa pagsamba. Work, family, worship. Kaya sukatin mo, kaibigan. Gaano mo ginugugol ang buong isang linggong nakalipas sa iyong buhay? Madadatnan ka ba ng iyong manlilikha na ikaw ay gumagawa? Madadatnan ba ng pamilya na nagmeron kang oras at panahon sa iyong pamilya? At makikita ba niya na nagpapasalamat ka? Sumasamba ka? Nagpupuri ka sa araw na kanyang itinakda? Pangatlong bagay na ating makikita dito mga kapatid, hindi lamang man is small and frail. Not only man, yet small and frail, he has given crown and glory and honor. But thirdly and finally, man is fallen, yet redeemed in Christ. Nahulog man ang tao sa kanyang kasalanan. Nahulog man ang tao sa kanyang kayabangan. Nahulog man ang tao sa kanyang pagiging self-reliant. Siya'y naging recipient pa rin ng awa at biyaya mula sa Diyos. Sapagkat ang unang Adan na nahulog, ang unang Adan na hindi nakatupad ng kaisa-isang batas na iniwan ng Diyos sa Temple Garden, si Kristo. Siya ang tumupad ng 10 utos ng Diyos. Na sino mang tao ang walang kakayahan na makagawa nito, and yet, ang ikalawang Adan, the second Adam, the last Adam, no other than the Lord Jesus Christ, He perfectly fulfilled the active and passive obedience. Even though we are fallen sinners, yet the Bible speaks of salvation. The Bible speaks of forgiveness. Na ang isang tao na sa kanyang pagkakasala, kung siya ay tatalikod sa kasalanan at magtitiwala sa ikalawang Adan, sa huling Adan na si Kristo Jesus, siya ay patatawarin. Siya ay maliligtas. It is a glorious declaration of the gospel that man
even though he is fallen, yet gloriously redeemed in Christ. There is redemption in Christ because Christ is the second Adam. Where the first Adam failed, the last Adam was victorious and triumphant. Kung ang unang Adan ay nagkaroon ng malubha at labis na pagkakautang, ang nag-cancel out ng ating mga pagkakautang sa trono ng ating Diyos. That's why, mga kapatid, our redemption is personal and objective. Ang kaligtasan ay hindi ito subjective feeling. Kasi kung ang kaligtasan natin ay subjective feeling alone, delikado ka. Dahil sa tuwing magkakasala ka, nawawala yung joy of salvation. Sa tuwing madadapa ka, nawawala yung assurance of salvation. But praise be to God. Our salvation is rest not on our works, on our merit, nor our obedience, but our objective salvation is rest on the obedience of Christ. Yun yung isang bagay na dapat mong pasalamatan. Kasi kung ang kaligtasan mo ay sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap, sarili mong lakas, sarili mong diskarte, ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 4, walang sino man ang maliligtas sa kautusan, sa pagsunod sa kautusan. Christ is the second Adam. He represents the sinners saved by grace. Finally, what are the lessons to observe? And let me propose 3 things. Lesson to observe on what is man. Sa lente ng salita ng Diyos. First, acknowledge our creatureliness and fallenness. Kilalanin mo na sa harap ng Diyos, alikabok ka lang. Hininga ka lang. You're just a mist, you are vapor. Huwag kang magmataas sa Diyos. Huwag kang magyabang sa Diyos. Yun yung nakita ni David dito eh. Bago niya makita ang tao, nakita muna kung ano ang Diyos. And that's the problem of the relative society we have right now. Ang tinitingnan ng society is yung tao, puro tao, kakayahan ng tao, ginagawa ng tao. Kinaligtaan niya ang Diyos na gumawa ng tao. But on the other hand, hindi mapalagay itong si David. Put yourself in David. After he reflect the greatness and the supreme God who created all these things, feeling ni David, pwede siyang pitikin ng Diyos eh. Di ba? Tapos na siya. Pitikin lang siya, tapos na siya. And yet, binigyan ng Diyos ang tao. He crowned it with honor and glory. Among creatures, ang tao lang ang binigyan niya ng kakayahang tumugon at makipag-fellowship sa kanya. Gaano man natin kamahal ang ating mga fur babies, ang lower creatures, wala silang kakayahang sumamba, magpasalamat, mag-appreciate sa Diyos. Ang pwede nilang appreciate, kayo na nag-aalaga sa kanila.
Pero hanggang dun lang ang kanilang appreciation. Pero ikaw, ako, na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan, ang ating appreciation ay hindi lang sa ating kapwa-tao, tao at Diyos. God's greatness ought to humble us. And that is what David, he was so astonished. He was so marveled. What is man that you are mindful of him? May we draw our knees in humility. Acknowledge your fallenness. Pride blinds us of our need for grace. Kaya minsan ang tao hindi lumalapit sa Diyos kasi mayabang ka. Kapag may problema ka, iniisip mo paano mo susolusyonan kaagad sa sarili mong lakas at talino. Isinasaalang-alang mo, isinasantabi mo ang salita ng Diyos. Isinasaalang-alang mo ang mga godly advice, mga godly payo, because you are self-reliant. You are proud. Secondly, not only acknowledge our creatureliness and fallenness, but secondly, recognize the reliability and sufficiency of the Bible. That the Bible is inspired. It is breathed out of God. That the Bible is errant. It has no error. That the Bible is infallible. It is not subject to mistake. Kaya nagkawindang-windang ang lipunan natin. Tinalikuran ang absolute authority. The Bible. Kaya wala tayong common denominator eh. 2 weeks ago, nakita ko sa Reels ko, dumaan sa akin. Isang gay celebrity noontime host. Nilalabanan niya yung isang statement ng isang Christian celebrity na nag-post. Sinabi niya na mga liars, mga adulterers, homosexual, they will be damned in hell. He is quoting 1 Corinthians 6, 9 to 11. Ang sagot nitong celebrity host na ito, talaga? Pag ang bakla ay sa impyerno agad? Ay bongga! Dimigay pageant ka sa impyerno. Kung totoo yan, na mga bakla ay diretso sa impyerno, ay sigurado may gay pageant doon. That's the problem. He don't recognize the supremacy, the authority, and the sufficiency of Scripture. Biblia ang nagsabi, may langit, may impyerno. But because we are in a relativistic society, his mind is shaped by relativistic society, hindi siya naniniwala sa Bible claims, sa truth claims, na may langit, may impyerno. Thirdly and finally, stewardship is responsibility, not to be exploited. Stewardship is a responsibility and not to be exploited. We are stewards and not owners. Ang Diyos ang tunay na nagmamay-ari. In God's accounting, we are not totally free to do whatever we want in what we have. Sa batas ng tao, oo. Pwede mong gawin ang mga bagay na iyong pag-aari. Subalit sa pamantayan, sa timbangan at batas ng Diyos, we are not totally free to do whatever we want. It is God who entrusted to us. We must be good keepers and faithful managers. Ang talento mo, ang galing mo, ang husay mo, kaloob ng Diyos yan. Maging good stewards ka
Your health, your time, kaloob din ng Diyos sa iyo yan. Even your possession and passion, all of those, every good gift comes from heaven. James 1:17. We are just stewards and not owners. Let us be good stewards of our talent, skills, possessions, treasure. Use it for His glory. Gamitin mo ito para sa paglaganap ng kanyang kaharian. There is a saying, and on this I would close, what you are now is God's gift to you. What you will become is your gift to God. Kung ano ka ngayon, kaloob yan ng Diyos sa iyo. Kung ano ka magiging sa hinaharap, yan ang iyong regalo sa Diyos. May you reflect your existence, your purpose in the light of God's Word. Tayo'y manalangin. O aming dakilang Diyos, tulungan mo po kami na minsan pa aming may reflect, may examine ang aming kanya-kanyang buhay, hindi sa lente ng lipunan na pabago-bago, hindi sa kultura ng relativismo, kung hindi sa lente ng iyong mga salita na walang mali at walang pagkakamali. Sa iyo mataas na papurit pa, salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita na naidala sa atin sa umagang ito. It's indeed a reminder for us to come to Christ, to isuko ang ating buhay, tanggalin ang ating pagmamataas at sambahin siya bilang ating Diyos. Bilang pagtugon sa ating narinig, tayo po lahat ay tumayo at awitin natin ang hymnong Take My Life and Let It Be. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love.
Take my love, my Lord, I would at thy feet this precious soul. Take myself and I will be ever only for thee, ever only for thee. Amen. Awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings What is man that you are mindful of us? Tunay nga, Panginoong Diyos, nawa ang mensaheng aming narinig mula sa iyong mga salita ay yumabong ng may kapabumbabaan sa aming mga puso at hindi magmataas at magyabang. Bagkus kilalanin na kami ay alabok sa iyong harapan, isang hininga, isang vapor lamang. At dapat kaming magtaka at mamangha na sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihang lumikha ng mga kagilagilalas na mga bagay na aming namamasdan ng aming mga mata. At sa mga matatayog na mga tanawin at mga malalakas na mga beast sa wild, bakit sa kagaya namin na mahina, marupok, mo pinagkaloob ang iyong wangis, ang iyong larawan. Naway dapat labis kaming mamangha, O Diyos, sa iyong ginawang ito. Pinaburan mo kami. And yet, napakaraming tao ang hindi makita at di maunawaan ang pabor na binigay mo ito sa amin. In the realm of common grace alone, you are already worthy of praise, of worship. How much more, even though we are fallen creatures, you redeem us in Christ. Nawa ito, O Diyos, ang tulay na magtulak sa amin na mahalin ka, ibigin ka, paglingkuran ka, sambahin ka, habang kami ay nabubuhay. Ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya naman.